Ate Emma. Supposed to be our mother, Mother Emma, for celebrating her 72nd birthday. Okay. 72nd. 27 pa, sorry. For 27th birthday. Okay. Palakpakan naman natin. Yun. Medyo yan. 27th birthday. Kita-kita mo sa kasuotan, virgin na virgin, mapula-pula. Okay. So, this time po, request ko muna po, message muna para sa ating birthday celebrant sa pangunguna ni Ate Cristina. Yon, palakpakan naman si Ate. Hi Ate! Yon, syempre hindi magbibigay ng punong abala at panahon para magbigay ng message kay si Ate para kay Mother Emma. Yon, nag-out pa si Ate. Nag-out pa si Ate, nakadagan si Mother. Pero, matanggal dito Batangas. Magkasama. Meron na nakain tayo sa bahay ni Mare. Ito na. Mayayain kasi din yan. Ito na. Ate! Hindi. Short message. Ano si Ate? Anak si Ate sa pamilya rin. Ayan. Ay Ate, yon. Ang ganda ng kulay ninyo. May pa-purple, may pa-fuchsia. Okay, message man kay Mother. Nabinigay sa sinero, kabigayan ba? Ayaw mo siya ng violet. Kaya na pala, parang si Costi. Magkano ito ni Kagusto? Hindi dapat dito ka. Siyempre dito kayo may birthday. Ikaw ay signal. Ano ba yan? Hello yan. Walang iiyak sa pamilyang ito. Okay, so, a short message. Palakpakan naman natin si Ate Cristina. Yan. Sa lahat, papasalamat po sa inyong lahat kasi dumalo kayo sa arawan ng nanay ko. Binigyan ko siya ng kasiyahan. Salamat sa Panginoon at hanggang ngayon kasama pa namin ang nanay ko, hindi na kami nag-iwan. Mahal na mahal ka namin na happy birthday. O syempre. Alam ko naman yun eh. Hindi man kami show, kaya naman at saka, kaya nga po, Sakit ang paa, nandito. deserve mo na yung ganitong pagdiriwang kasi hindi lahat nakakarating ng 72. At saka, sabi nga namin noon, yung merong medalya na kasalaki ng batya, parang sabi sa nanay namin, gagawin namin. Kasi, anim kami magkakapatid, lahat kami, binuhay niya sa pamamagitan ng paglalabada niya. Kaya, noong araw, pag tinatanong ako, anong trabaho bang nanay mo? Proud akong sabihin na, ang nanay ko ay labandera. Kasi ang tingin ko, ang pagkakaintindi ko sa salitang labandera, superwoman kasi anim kami, binuhay na kami sa pamamagitan ng paglalabada. Tapos, yung isang araw, gagawin niya yung 2 araw. Maglalabayan ng alas 5 hanggang alas 3. 3 ganyan, tataas na labahin. Hindi pa uso washing nun eh. Pagkalabas niya ng alas 3, hindi pa siya sa kabilang bahay. Alas 3:30 hanggang alas 11, alas 12 ng gabi, maglalabayan. Pag ganyan eh, nakatapos lang ng 10 ng gabi, umuwi ang pinakaiting niya yan, umuwi ng Binangonan. Nandun na kami, nag-aantay kami. Pagdating niya doon pa lang kami kakain. Dala-dala na yung pagkain na maghapon ng pinaglabadahan. Kaya, hindi naman sa tamad ang tatay ko, kaya lang, day 6 pa lang kasi ako yung natake na sa puso, hindi na siya pwede magtrabaho. Kaya, si nanay talaga ang nagtaguyod sa amin, nag-aaral. Kaya, kung ano man yung tinatamasa niya ngayon, deserve na deserve kayo. Kasi nag-deprive pati yung kanyang pagiging dalaga no 16 years old. Anak ko na ako. 16 to 17, anak ko na ako. 16 to 17. Sunod-sunod pa kami. Wala siyang katulong mag-alaga sa amin. Siya lang lahat. Hanggang sa nagsilaki kami, siya lang lahat. May ano na yun? Kaya, kung ano man na yung binibigay sa'yo ng ibang mga kapatid ko, para maging masaya ka, deserve mo yan. Ako wala akong may bibigay na gano'n eh. Hanggang pagluluto lang talaga. Hindi ba ang kaya kayo bigay, alam mo naman.
Yun lang po. Salamat po sa inyong lahat kasi binigyan nyo ng kasiyahan si nanay ko na naririto po kayo lahat. Yun lang po. Thank you, ate. So, kita-kita naman natin. Si ate pala ang nagsasabi, kumbaga nagbigay na patotoo na si Mother talaga hindi ka sa masipag na sa puso ang ating